Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng Talakayan Herbert TV. Muli ang ating tatalakayin sa linggong ito ay hinggil doon sa gaganaping ikatatlong sona ng ating Pangulong Marcos. Bukas na yun, July 22, 2020. Talakayin natin yung kanyang naging pamamahala sa loob ng 2 taon at itong 1 taon na ito yan, at mga gagawin pa. So ito ay talakayin ng ating mga lipunang Pilipino. Tayo ay magkaroon ng sama-samang pagsuporta o pagsasaboses sa ating pamahalaan ng ating mga suwestyon, ng ating mga konsultasyon para tayo ay mag-ibayo yung pamamahala ng Administrasyon Marcos at tayo ay makinabang dito sa kanyang pamamahalang ito. At tayong lahat ay matugon yung ating karapatang pantao, pangunahin, o tayo ay na makapag-enjoy sa isang mabuting pamamahala na nakakamit natin yung magandang pamamahala ng isang gobyerno at kanyang mga serbisyo sa atin mula sa ating mga karapatan. So yun sa yung ating doon sa ating sa panunungkulan ng ating Pangulong Marcos doon sa ating human rights promotions ay tinakal natin din doon yung o ina-analyze yung panunungkulan ng ating Pangulong Marcos. Kung saan ay para sa atin ay yung kanyang 2 taon ay naging mahusay naman siya sa kanyang pamamahala in sa pagtugon ng karapatang pantao, pangunahin. So napamahalaanan niya yung buong pamahalaan sa kanyang mandato bilang Pangulo nang maayos yung ating pamahalaan. So yung bawat ahensya, kanyang pamahalaan niya yung dapat gawin ng bawat mga ahensya, kanyang nadatnan, gagawin pa nun at kanyang mga perspektibo ng kanyang plataforma noon na kanyang dapat nais niyang magawa sa bansang ito at mga pagpapatuloy ng mga nakaraan sa pamamahala. So yun. So yung ating kagaya doon sa maganda yung nagawa ng ating Pangulong Marcos from yung pag-secure ng food security at saka yung mga pabahay program niya. So mahalagang bagay yan sapagkat yung dalawa na yun ay mahalaga para sa pamumuhay ng lipunang Pilipino. Yan ay kauna-unahang pagtugon sa karapatang pantao. So maayos yung at walang nagugutom na Pilipino at lahat ay may matitirhan. So yan ay kinakamit ng ating Pangulong Marcos na sa pag-usad yan from the 1 million housing a year. So marami na bibenepisyuhan. Pagkatapos yung ating food security na tayo ay may mahusay na pagkain, hindi tayo mauubusan at ito ay nabibili sa tamang halaga ng lipunang Pilipino at natutulungan yung mga nag-iikos na mga Pilipino na ating mga kababayan o mga hindi sapat yung kinikita. So ngayon, aside from that, so naayudahan, halimbawa, for peace at iba't ibang mga yun. Ngayon, yung pinag-iibayan niya rin yung, siyempre, yung from that, yung pag-unlad ng ekonomiya na mabigyan niya ng trabaho lahat para aside from na para lahat ay mga mabuhay na maayos from that na magkaroon ng bahay at pagkain o maibigay nga yung basic rights o yung ating karapatan mamuhay ng ayos sa standard. So kanya pinag-ibayan din yung foreign investment para makapagbigay ng trabaho at iba't ibang lokal na pag-ibayan ng PPP para makapagbigay ng trabaho at iba't iba niyang ginawa para sa lokal ay makapagbigay ng trabaho. Yan. Yung pag-ibayo ng small scale yung SMSMEs, yan. Yung micro, small scale industry, yan. Pinag-ibayan niya yun at pagpapaunlad ng teknolohiya sa ating bansa para tayo makasabay doon sa pang international na kaalaman sa teknolohiya. So, yung ating ekonomiya ay unti-unti na ito ay kanyang pinangusbong mula doon sa paglubog sa pandemya. Bagamat yung inflation mataas, so dapat ay ito ay kanyang pag-ibayunin remedyo dyan. So kaya
talakayang mabuti, yun ang ating lipunan Pilipino, yung kanyang nagawa at gagawin pa at kung paano yung ating konsultasyon at mga pagsunod at pag-ayuda dun sa kanyang ginawa. Kasi hindi naman kung siya ay kung siya man ay namamahala na magawa ito, kailangan tayo makisa. Kasi kung hindi tayo makikisa, hindi rin mapangyayari ng gusto yun. So kaya dapat yung buong pamahalaan makikisa sa kanya, yung pribadong sektor at maging ang lipunan Pilipino at magkaroon ng demokratiko at iisang layunin para matupad. So yun ang dapat mangyari. So lahat yung social services kahit na ipaglingkod ng ating pamahalaan Marcos. Mula sa Kadiwa, yan, DSWD, na office yan. Nakagagawa niya. So, sana ay mapag-ibahin niyo pa ay trabaho at full employment para yung lipunan Pilipino ay magkaroon ng full employment at sila ay pag-ibayuhin niya pa rin. Siyempre, patuloy yung housing and food security. At yung pagbibigay ng lupa sa mga walang lupa na meron silang masakan. O meron kabuhayan sila sa pagsasaka. Ayan. Yun naman sa peace and order, so yun, medyo maganda rin yung ating napamahalaan naman niya na maayos. Maganda pa rin ang ating kapayapaan sa bansang ito sa pag-ipag-unayan doon sa yung kanyang pamamahala sa peace talk sa Bangsamoro Autonomous Region sa BRM at saka maging dito sa pangkalahatan din sa insurgency ng leftist. So napag-ibayan niya yung yung amnesty at iba't ibang mga pakipagharap sa kanila na para mapagbigyan sila from the NTF. So ngayon ay ngayon nga lamang ay nagiging ibang may mga analysis din na at may mga natala na may lumalabag pa rin sa karapatang pantao ng mga pulis at mga ating nasa AFP. Sa kabila ng lahat ang ating Pangulong Marcos ay pinag-iba yung human rights dyan. So kaya ibayo pa ng ating Pangulong Marcos dapat yan at dapat tayo magsama-sama sa boses para yung fair justice sumiran, yung katarungan at yung human rights na re-respeto. Hindi nalamag ang karapatan ng ating pulis at yung ating mga tagay. So sana yun ay mapag-ibayan ng Pangulong Marcos para sa within the 6 years, so may iwasan yung paglabag. So ang mga pulis, lahat mabubuti sila, hindi sila lalabag sa karapatan. Dahil kung lalabagin ang karapatang tao, lalo nagkakaroon ng kapulutan. Dahil nga yan yung basic na magdudulot ng kapayapaan kung nire-respeto yung karapatan ng mamamayan. Fair justice. Ngayon, kung ito ay lalabagin ng pamahalaan, masyadong mabigat dahil yung pamahalaan pa ang gumagawa ng krimen. Diba? Sa inaakala nila sa pagpapanatili ng peace and order, kung hindi ka mag-human rights approach, ay magkakaroon lalo ng kaguluhan kung aabusuhin mo yung iba para umiral yung peace and order. So, hindi po pwede. Marami ang magagalit, marami yung naagrabyado. So, nag-equal sa niyan. Equals lalong kaguluhan. Kaya kinakailangan niya respect. Diba? So sana mapag-iting ng Pangulo natin at suportahan natin siya na mapag-iting niya. I-boss din natin sa ating karapatang pantao. Sana din yun ng ating Pangulo, yung ating sa boses ng karapatang pantao sa gabay ng Banal na Santa Maria. Siya maliwanagan. Patuwad yung karapatang pantao with God. At yung PNP, yung buong hanay nila. So, respeto na yung karapatang pantao in implementing the law of peace and order. Hindi dapat yung nilalabag ang batas para maipatupad yung kaayusan o masawata yung mga kriminal. Gawin nyo yung may pag-respeto sa karapatan dahil nare-respect nyo yung innocence ng tao until proven guilty. Dahil may mga kapalpakan at pang-abuso rin yung iba na hindi lamang nilalabag yung karapatan na kung saan ay mali pa yung kanilang mga investigasyon. So, marami na EJK na nakukulong ng mga set-up at yung iba'y nasisira nilang buhay. So, marami ang biktima ng injustice sa bansa at sa human rights violation.
yan ay nadatnan ng ating Pangulong Marcos pa. Kaya dapat, sana mapag-ibayo niya para doon sa kanyang panunungkulan at legacy, napaitin niya yung human rights. At least kahit pa paano, from the 100%, maabot niya yung malaking porsyento na natugon niya yung human rights. From the peace and order, from the politics, economic, social, civil, yan, fair justice, natupan niya. Diba? So yun at iba't iba pa na mga dapat na tingnan. So sa i-rate natin na yung politics, economics na pamamahala niya sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay siguro na maganda yung usad ng kanya sa ilang porsyento na pag-usad rate to siguro na nagagawa niya mga 7 gano'n para may patupad ang lahat. So sana mapagtuloy-tuloy pa para ma-perfect niya o maabot niya yung 9 mula doon sa human rights para lahat at mapulog. Sana yung ating lipunang Pilipino ay mag-limit at mag-question tayo sa pamahalaan kung ano yung mahusay na kanilang magkaroon tayo ng pagkakaisa na pagsuswestyon para o pagkakaisa ng ating interes para yung pamahalaan ay yun ang matupad na magawa from the perspective. Ay kung maganda naman yung perspective ng ating Pangulo, magkaisa tayo isuportahan yun at dagdagan natin ang ibang at mga tinaharap natin sa mula from sa pamamahala na nagagawa ng ating Pangulong. Diba? So yun ang pinakamaganda yan na dapat natin na tayo nagkakaisa para sa boses natin sa Pangulo yung iba pa na pagsuporta at mga consultation to improve his governance. So, yun. Ngayon, kung meron nais naman tayong tutulan, so ipabot din natin at kanila mapag-aralan kung dapat ituloy o hindi o maaaring mapag-ibayin na lang paghahatid ng serbisyo dun sa mga hindi nahahanda ng serbisyo dun sa usapin ng katarungan na mapag-ibayo ng ating administrasyon yung pag-ibayo ng katarungan na marami pa rin yung sa pag-ibayo niya dapat niya ipagpatuloy pa yung pag-ibayo ng fair justice dahil marami pa nabibiktima ng inequality of justice sa bansang ito. Yan. Kaya dapat yun hindi naman agad sa 2 taon fair lahat, diba? Dahil hindi naman siya namamahala. Fair siya, pero yung iba hindi nasunod. So yung mga hindi nasunod sa pamahalaan, kagaya nung ginawa ng ayas sa mga lumalabag sa karapatan o na abusong PNP, ayun, nakaharap sila sa aso. Yung iba natatanggal. So dapat may tingin sa ganun. Ngayon, kung may mga ahensya, mga gabinete, mga nasa opisina na mga corrupt, mga abuso, so yan. Maharap sila doon sa mga dapat nilang harapin. So, sana paigtingin ng ating Pangulo yan. So, at mga pangalagaan niya na mabuti yung kawalan ng pamahalaan. Siyempre, ang libo na Pilipino, wala doon sa kanya mahusay. So, yun, at sana ay tayo ay ibadalangin din natin na tayo ay maging mahusay ang ating Pangulo at siya ay magabayan naman ng Santa Maria ng Panginoon Diyos sa kanyang pamamahalaan mga paglingkod ng mabuti sa atin. At idalangin din natin na tayo ay magkaroon ng mahusay ng pamahalaan at patuloy na tayo magkaroon ng magandang pamahalaan. At tayo ay makapabuhay ng maayos, mapayapa, protektado sa lahat ng mga kasama. So yun, at muli sana ay tayo ay nakapagtalakay naman sa linggo ito dito sa ating talakayan Herbert TV. Magandang hapon sa inyo lahat at sana yung ating mga bawat sektor ng lipunan at lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng isang salubin, isang perspektiba para sa pagsuporta o pag-question sa ating Pangulo ng mga mabuting pamamahala. Magandang hapon sa inyo lahat. Again,